Sa ating last episode, bumiyahe tayo patungong Valenzuela City. Napuntahan nga natin ang museo ni Dr. Pio Valenzuela na may 2 palapag. Nalibot din natin ang unang palapag ng museo. At sa episode na ito, ay lilibutin naman natin ang ikalawang palapag ng museo ni Dr. Pio Valenzuela. Ano-ano pa nga ba ang makikita natin sa museo na ito? Yan ang ating aalamin dito lamang sa ating History Motovlog. Let's go! Let's go. Dito po nakakati ang buhay ni Dr. Pio bilang isang katipunero, mediko at bilang haligi ng tahanan. So, dito po tayo sa haligi ng tahanan. Ito po ay ang medalya na natanggap ng pamilya Valenzuela. Sila ay ginawaran ng Family of the Year ng Free Press. Buong Pilipinas yan. Opo. Yun po ang original na medal na natanggap. Dito naman po ay makikita natin si Dr. Pio bilang isang estudyante o mag-aaral pa lamang sa UST. Ito po ang kanyang baptismal certificate, transcript of records. Ito po ang kanyang medical license mula sa UST. At ito po yung mga grades. So ang grading system po na dati na UST is aprobado, disaprobado at bueno. So meron po siyang bueno at aprobado. Yung aprobado is 1. Yes po. Yung bueno, Pass din po yun. pass din yun. Yung recreational study table. Ano na lang siya, replica na lang. Pero ito po ay galing sa scan copy po mula sa original. At ito naman po, ilan sa mga personal na kagamitan ni Dr. Pio na original po. Unang-una ay ang orasan, panulat, at ang Biblia at yung diksyonaryo. Ito yung galing dito sa bahay na natin. So kasi nga, 'di ba, yung kalayaan. Kalayaan po. Yan po ang Minerva printing press. Pero ito pong nasa harapan natin ngayon ay ibang modelo na po yan. Hindi natin yung original. Ito po yung original na ginamit nila kung saan ay ginagamitan po siya ng manpower. Manual po siya. Manual. Ito po kasi electricity po. Nagpapadaan. Bali sa kalayaan po pala, maidagdag mo lang. Noong nilimbag nila ang kalayaan, ang ginamit po nila bilang nilang pangalan bilang editor ay si Marcelo H. Del Pilar. At ang ginawa nilang place of publication ay Yokohama, Japan. Sa Japan. Para po malito or malinlak nila yung mga Spanish authorities. Pero yung totoo, nasa ano sila? Sa Pilipinas lang. Sa Pilipinas lang. Ito naman po ang tinatawag na Venus portrait, saan pinakikita unang pagkikita ni Dr. Pio at Dr. Rizal sa Dapitan. So, si Dr. Pio po, noong siya ay papunta ng Dapitan, bilang undercover po, ay gumamit siya ng ibang pangalan. Ginamit po niya ang pangalang Procopio Bonifacio at kasama po niya ang isang bulag na si Raimundo Mata upang linlangin ang mga otoridad kung sakaling magtanong, sila ay pumaroon lamang para sa serbisyong medikal ni Dr. Cerizal. Dahil po, kilala po natin si Dr. Cerizal bilang isang ophthalmologist po. So, ito naman po, minutes of the meeting po. Kung nakikita po dito sa portrait, ang secret triumvirate po. Triumvirate. Pataas-taas ang tatlo ng katipunan. So, Dr. Pio, si Emilio Sinton, kasi yung Andres Bonifacio. Ito mga minutes of the meeting. So sulat lang to lahat ni or iba-iba rin? Iba-iba rin po. Actually, isalba po siya nung dito sa bahay bago po siya ay dismantle. Ito po yung mga Doon lang nila nakita nung pagkatanggal. Buti hindi nasama sa pagkasira.
Netflix. Hindi ko lang. Kaya paling tawa. So, dito naman po sa parting ito, dito po nabubuo ang katanungan kung si Dr. Pio po ba ay isang bayani o isang traitor. Dahil nga po sa kabila ng kanyang mga nagawang kabayanihan para sa bayan, marami po ang question sa kanyang mga nagawa. Dahil unang-una po dahil sa kanyang nagawang pagsubok. Dahil alam po natin dahil noong panahon ng revolusyon at sa organisasyon ng Katipunan, kumbaga parang golden rule po na huwag kang susuko. So marami po ang kumbaga kino-consider na ang pagsuko ni Dr. Pio po ay isang katraidoran at kaduwagan. Yung ginawa kasi pagsuko ni Dr. Pio, ako sa mga sinasabi nila, kumanta. Yung mga sinabi naman ni Dr. Pio doon, alam na rin naman ng mga Tama po. Kastila. Kumbaga ang mga sinabi po ni Dr. Pio ay yung mga alam na at hindi na rin po siya nagdagdag pa ng mga bagong impormasyon. So, doon pa lang, parang yung word na sasabihin natin na parang kino-question, parang wala naman na eh. Tsaka yung iba na sinabi niya, parang hindi naman totoo lahat. Opo. Kumbaga may mga white lies po. White lies yung ginamit niya rin. Siyempre, hindi natin masisisi ibang historiador na shot na doon. Ito naman po yung mga nailimbag na libro about kay Dr. Pio. So, yan po yung mga libro na tumatalakay sa pagkabayani ni Dr. Pio. At iba-iba po yung point of view niyan. Depende na lang sa Depende nagsulat. na lang po sa writer. writer. Ayun, merong bakante. Kung bayani ba siya o taksil. Ano ba nito? Yung Richards. Ito galing pa rin dito sa ano. O ano na lang to. Yung iba po karagdagan na lang. Karagdagan Pero na lang. yung platera po. Mga At original. ito pong dining table. Ito original to. Pero ito pong mga upuan. Ano na lang, replica na lang. Pero itong ito original to. Oo nga. Ito is Nara. Yung sungkaan naman po, karagdagan na lamang. Pero kaya po yan ay nandyan. Favorite Dahil niya ito yan. po ay yung paboritong pastime Oo, ni Dr. Pio. Ito po yung parang mga cheat code niya. Oo, may cheat code. May cheat code. Doc Pio Mahirap na yan si Dr. Pio. Ito naman pong salaset, isa rin po ito sa mga original na kagamitan ng Pamilya Valenzuela. Ano ang tawag dito? May tawag dito sa ganitong upuan. Ambassador's chair. So, yan po sa salaset na yan. Bukod sa dito po nag-spend ng time si Dr. Pio kasama ang kanyang mga apo, kanyang mga kapamilya. Dito rin po naganap ang interview na ginawa ni Teodoro Agoncillo, kung saan dito po naipaliwanag ni Dr. Pio ang kanyang side at ang kanyang kwento. So marami po ang naliwanagan at dito po niya kumbaga naipagtanggol ang kanyang sarili tungkol sa mga intriga at mga katanungan sa kanyang pagpapag-question sa kanyang kabayanihan. Dito naman po sa buho at gunita mediko ni Dr. Pio at pagiging politiko. Ito po ang recreational na library ni Dr. Pio. Siya ay nag-aaral po sa UST at naging sanitary health inspector under ng American Colonial Rule. Ito naman po, siya ay maging tumakbo nga siya palang municipal president. Ito po ang sample ng balota noon. At noong unang pagtakbo po ni Dr. Pio, siya po ay nadaya. Kaya po may sapatos dyan. Kumbaga, yan po ang simbolo ng pandaraya sa kanya. Dahil noong nakita nila ang balota ni Dr. Pio noon, laman po nito ay basura at sapatos. Kaya po yung ganyan ang naging representasyon dito. Kasi yung kalaban niya noon rin. Si Juan Carlos. Na taga Bulacan din. Bulacan din po. So ito po yung electoral protest. Nilaban po nila yun. So after na itong electoral protest, Opo. nanalo siya.
Sa electoral protest po, nung napatunayan siya po ang nanalo, nakapag-serve pa po siya ng 1 year Oo. dun sa natirang term ni Juan Carlos. Tapos nung pumakbo po siya ng second term, kung saan nanalo po siya ng opisyal at malinis. So, kompleto niya po yung termino niya. Ito naman po yung sample ng baloto. So kaya siya nakapag 2 term dahil dun sa unang pagkatalo niya nun, na dinaya siya. Ito naman po yung recreation ng governor's office. Baloy, pasok po siya dun sa larawan. Kasama po niya si Fortunato Rivera at isang kawani. Hindi na pinangalanan. Hindi na. Hindi ma-research. Hindi siya ma-research. Opo, hindi siya. Hindi lang dahil sa hindi na pinangalanan natin. At ito naman po yung gawad input na pinarangal kay Dr. Pio 20 years after ng kanyang kamatayan. Para po bigyang papugay ang kanyang kabayanihan. Mga 1970s ito. 1976 po. 1976. Kasi 1950 siya namatay. 1956. Ito naman po ang tinatawag na death room. Burol ni Dr. Pio. Ilan po sa mga larawan. Ito pong larawan na nasa kaliwa. Artista to, di ba? Si Siya na to. Oo. Eduardo Delmar. Yeah, oo. Artista. Saan may shooting po ng isang pelikula tungkol kay Jose Rizal at naparito po sila para mag-shooting. Sakto pong burol ni Dr. Pio. Napadaan po sila para bigay galang respeto sa bayani ng pulo. Tapos ito rin po, kagaya po na nasa baba, isa rin po sa mga naisalbang damit nung nasunog ang bahay ng World War. Ano naman po, yung mga may video po kasi yan na interview po sa mga apo ni Dr. Pio. So, si Arturo, nandyan din po si Concepcion, kung maalala po sa bata kanina, anak ni Amadeo Cargano. Tapos si Teresita po. At si Rosie Lovely na sa kanya po galing Yung vanity mirror at yung aparador. So original yan. Original po yan. At ito lang yata ang kaisa-isang larawan ni Doc Pio na nakangiti siya dito sa loob ng museo. Dati kasi yung mga parang camera po dati, it takes time para po ng around 15 to 30 seconds. Pagod. Tagal lang exposure. Ito original yan, sir. Pero ito po, hindi po dito karagdagan. Bali pinakikita lang po si Dr. Pio sa ina ng palatayan. Dahil nung una po, actually hindi po talaga siya naniniwala. Dahil ang religion na Catholicism ay dala po ng mga Espanyol. Oo nga eh. So, hindi po siya naniniwala. So ang mga magulang niya is hindi naman totally Catholic? Or naging Catholic Catholic din po. Oo. Kasi, Pero pero yung kumbaga siya personally po. Personally na lang. Hindi po siya naniniwala sa Catholicism. Pero naniniwala naman po siya na may Diyos. parang si ano So lang, later in his life po, doon po siya nagkaroon ng idea. paniniwala sa tinatawag ng muhon ng bayan o landmark. The legacy Saan niya. ay, alam naman po natin na sa kanya po ipinangalan ang bayan ng Pulo para bigyang papugay ang kanyang kabayanihan. Kadakilaan bilang pinakamagiting at pinakadakilang anak ng bayan ng Pulo. So ito po ang Gawad Pio, Gawad Dr. Pio Valenzuela. So yan po yung mga notable awardees. Yan po yung pinaparangal sa mga Valenzuelano na nagbigay karangalan sa iba't ibang larangan. Marami pa lalabas dyan. Ilan naman po yun, sir? Ilan pa Pero lang yan, ang, marami pa yan. Buong listahan po niyan, nasa official website po ng Valenzuela. So, valenzuela.gov.ph/gawadpio. Ito yung nasa dating munisipyo. Ito naman po mga Valenzuela stamps at original na 100,000 bid mula pong BSP. Yung mas malaking kaysa kay Lapu-Lapu na 5,000. 100,000. So ito po yung pagkakahati po ng bayan ng Pulo sa
Bulacan. Malaunan po ay naging Valenzuela. So, noong 1960 po, isang executive order ang pinirmahan ni Carlos P. Garcia upang pagbuklodin po ang bayan ng Pulo at gumawa po ng bagong town, which is yung Valenzuela po. Pero noong 1963 po, executive order din po ni Justa Aldo Macapagal na kung saan pagsamahin po ang dalawang bayan at pangalan po, i-retain po yung pangalan na Valenzuela. So fast forward, dahil po sa rapid growth ng economy at ng population ng Valenzuela, 1998 po, dito na po tuloy ang ihiniwalay ang Valenzuela sa Bulacan at naging parte na po ng Metro Manila. Na executive order naman po ni Fidel T. Ramos. So naging city siya around 1999 ba? 8 po. 1998 tama. Kaya na yun, kaya... Fidel T. Ramos. Tama. Ayos. So anong pangalan niyo ulit, sir? Ako po, si Hailey. Siya naman po si... Heinz. 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 Heinz, yung ano. Yung Heinz. Thank you, sir. Mama, salamat po sa... Welcome po. Sa panahon ngayon, marami na sa mga bayani natin ang tila nakakalimutan na ng mga bagong henerasyon. Tulad na lamang ni Dr. Pio Valenzuela. Marahil ay ilan na lang ang nakakakilala sa kanya at sana sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at social media ay maipalaganap natin ang kahalagahan ng ating mga bayani. Nawa ay matutunan natin silang bigyan ng pansin lalo na sa kanilang mga naiambag sa ating kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Gaya ni Dr. Pio na isang alagad ng medisina, nagbigay ng kanyang serbisyo ng walang bayad sa mga pinakamahihirap na sektor ng ating bayan noong panahon na siya ay nabubuhay pa. At isang politikong handang ibigay ang lahat ng meron siya para lamang sa ikabubuti ng kanyang nasasakupan. Marahil nga ay may mga nagawa siyang kamalian sa kanyang buhay, pero hindi naman may pagkakaila ang kanyang naiambag sa ating kasaysayan, lalo tigit sa ating kalayaan. Gaya ng ating mga sikat na bayani na may mga putik din sa kanilang buhay. Kaya sana sa vlog na ito, mas nakilala natin o di kaya ay nadagdagan yung kaalaman natin tungkol kay Dr. Pio Valenzuela. Nawa sa pagdating ng panahon, tayo namang mga bagong henerasyon na magbibigay ng kwento tungkol sa ating kasaysayan. Lalo't higit sa ating mga bayani na lumaban at nag-alay ng kanilang buhay para sa kasarinlan na ating tinatamasa. So, yun nga po, no? Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsama sa ating biyaheng sa araw na ito. At thank you din po sa pagtitiyagaan niyo po sa mahabang vlog na to. And sana ay nag-enjoy kayo sa ating ginawang biyahe. At sana po ay marami tayong natutunan sa buhay po ni Dr. Pio Valenzuela. Ano po? At muli, samahan nyo lang kami sa mga susunod na biyahe pa natin. Umpisa pa lamang po ito at marami pa po tayong pupuntahan ng mga makasaysayang lugar dito sa ating bansa, especially dito sa Metro Manila. Pinakapakay talaga natin ay yung mga makasaysayang landmark o lugar na hindi masyadong nakikilala ng mga kababayan natin or nakakalimutan na mahalaga pala yung area na yun o lugar na yun. And gusto ko lang din po magpasalamat doon sa admin po ng museo ni Dr. Pio Valenzuela. So, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng permiso na makapag-vlog po dyan sa museo ni Dr. Pio Valenzuela. And especially po doon sa dalawa natin nakasama, no, sa nagbigay sa atin ng mga input, no, si Sir Hailey at si Ma'am Heinz. Ano po, maraming salamat po Sir Hailey and Ma'am Heinz. Thank you! Sa mga ibinahagi niyo po sa amin. Ano po, shoutout po sa inyo dyan, Sir Hailey, Ma'am Heinz. Thank you so much po. And kayo po mga manonood natin, ano, kung meron po kayong mga alam na tawag dito, mga makasaysayang lugar or yung mga lugar na alam naman natin na may halaga din sa ating history, mangyari lamang po na
i-ano nyo lang po, i-comment nyo lang po dyan sa ating comment section, no? Sa ating comment box. Bukas naman po iyan. Bigay nyo lang po kung ano po yung details, saan pong lugar, na sa ganun po, mapasyalan po natin, ano po. At maibahagi po natin sa ating mga kababayan po yung mga nakakalimutan na natin kasaysayan dito sa ating bansa. Yun po, comment lang po para mapuntahan po natin yan at mapasyalan po. Ano po, madagdag ko lang po, ano po. So sa tingin nyo po ay may mga bagay po ko, mga impormasyon na hindi nabanggit tungkol sa buhay ni Dr. Pio Valenzuela, at kung meron kayong mga input, i-comment nyo lang din po dyan sa ating comment box, ano po, para malaman din po ng ibang mga manonood yung mga hindi ko po naidagdag o hindi ko po nabanggit po dito sa vlog na ito. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood, sa inyong pagtsatsaga, at higit sa lahat sa inyong suporta na ginagawa nyo po sa ating vlog na ito, no? Muli, ito po ang inyong History Motovlog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay. Yan. Ride safe everyone and God bless po.